Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia, Zoo! Sa buong mundo. Ready to support podcast! Welcome mga pare ko. Kung wala kayong mga masculine role model sa paligid ninyo, kami na yon. No? Hindi namin kayo hayaan na maligaw ng landas. Also, makakatulong din sa brotherhood natin kung isi-share nyo tong mga videos natin sa mga tropahan. No? Gamitin ninyong topic habang nagiinuman, nasa tambayan. Inaano niya yung sa ano, pre? Okay. Inagaya niyo yung pang ano, yung sa pipi. Kasi baka may nakikinig na pipi sa atin. Okay. Na mali-mali na Di ba para sa... Mali-mali ba? Di ba tama naman? Tapos pag sa tropahan, o kaya inuman, pwede mo i-share. Pwede mo i-share. Pilitin. Ano yan yung pag-share ng ano, baraha. Di ba? Pang-share tarang tongits. Pang-share sa mga tropa yun. Parang ngayong summer, di ba, bakasyon. Sa beach kayo lahat. Pakinggan nyo to podcast. Tapos, di ba, way of bonding na rin kasama ang tropa. So, way of bonding kasama tropa. Inang yan. Napaka-sure Game no? motherfucker. Ang ina-game motherfucker. Napaka-cheer up niya. Napaka-sure no? So, yun pare, so again, sobrang natutuwa kami dun sa feedback ninyo, mga comments ninyo dun sa mga last guest natin. Alam ko natuwa kayo doon. At meron din namang iilan na, ewan ko ba. Pero mas maraming natuwa. Mas maraming natuwa. Legit. Kaya, Okay. Legit. kaya wala akong pakialam sa mga pukinig na to. Wala mabuting sinabi. Mga Kaya- support! Alam mo, maganda yung ganyang mindset nga eh. Yung pag dati kasi nung bago ako sa social media, hindi ko nakikita yung good comments. Kasi nga, bibihira yung bad comments kung bago pa lang ako. So, pag nakakita ko ng bad comments, parang yun lang yung nagmamatter sa akin that time. Natamaan ka na. Oo, baliktad pala. Ang daming good comments sa'yo, may isa dalawang pangit na sinabi sa'yo. Yun pang papansinin mo. Oo, Maling hindi- mindset. Oo, magiging matter yan na dapat mo nga talagang bigyan ng pansin kung sobrang dami nagsabi nun. Diba, saan ba nagpa-function ng mundo? Sa majority, not in minority. Totoo. So, pag sinabi nila na majority of them parang di ko gusto baka nga, kailangan mo na makinig sa kanila. Pero kung isa, dalawa, tapos 200 yung comment, ang hate lang sa'yo, 5, 3. Hindi nagmamatter. Oo, parang insecurities na lang yun nila. Nung specific person. Ganon. Ganon ko siya tinitignan. Tama na yun. Ako, syempre, dun ka sa positive eh. Ako, na-realize ko lang din yan nung, ito lang din, kung nag-social media lang din ako, sabi ko, bakit ako nagtitrigger sa dalawa? Isa na negative comment, ang dami nakasuporta sa akin. Sabi ko, hindi nag-make sense. Yeah, actually, puro fan mo yung nangaaway dito eh. Oo. Huwag mo kasi Talaga ba? agawan ng mic, sabi sa kanya. Sige nga, tingnan nga natin. Tingnan nga natin yung comment kung sige. papatunay. Oo. Pero, sino ba tayo? Oo. Hindi na tayo nagmamatter kung di tayo kilala eh. Kaya, sige, tangin nyo. Era. Basta, 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Pumunta kayo sa Facebook ko, pumunta kayo sa YouTube ko kasi malulupit yung mga i-upload ko dun sa mga susunod. Tsaka nga para hindi kayo basura sa comment section, sige, bibigyan ko ng permission to mga hater na to. Yung page ko, punta nyo, doon kayo magkalat ng ano nyo. Pwede. Oo nga, no? Doon nyo yung kalat. Ba't dito kayo nagkakalat? Ano kayo, pasira kayo ng party eh. Yung mga natutuwa sa guest. Bigla kayong sisingit na ganyan-ganyan. Bigyan ng dangal ang mga katulong. May naalala din ako. Sabi, bigyan ng dangal ang mga katulong, tapos tinawag na katulong. Bakit? Masama ba ang word na katulong? Oo, mabuting Ano word. ba ang word na katulong? Tulong. Katuwang. Katuwang, Ah. kasambahay. Oo, kasama sa bahay. Di ba kaya kasama sa bahay? Katulong. Ibig sabihin, help siya sa gawain mo dyan. Hindi naman slave. Hindi mo Oo. sinabing slave. Di ba? Pero ang ganda ng word na yon, di ba? Pag kunyari, tinulungan ako ni Sadaw, ni 8 mag-ayos ng motor. Katulong ko sila at that time. Oo. Di ba? Kayo lang nagmasama niyan, kayong mga babae kayo. Bobo yung mga yun. No, Joshon Point para sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, sabi ko, kung gusto mo lang mag-amoy pabango ang puta. Available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check them out pare. Murang-mura na.
safe pa. Kung lalaki ka nanonood nito at babae na rin, mag-sports kayo. Magandang bonding yan sa magka-relationship para pareho kayong pumogi at gumanda. Alam nyo ba? Ayun pala, acrylic ha gumawa niya, no? Yung malaki na yan, ang stand na yan namin. Shoutout sa acrylic ha. Nag-donate sa akin ng punching bag na Everlast, no? Thank you so much. Venom yata yung totoo. Venom. Thank you so much, no? Yung punching bag na yun. Muay Thai bag. Oo, ang lupit, microphone. Shoutout sa'yo, tropa. Maraming salamat sa'yo. Sana lumago pa lalo yung business mo. At yun, thank you. And so, isa daw, hari ng hip-hop underground. Puso nasa magsasaka, mga kabataan. Ingatan nyo pera nyo. Okay? Yun lang muna. Excited ako sa tanong eh. Oo. So, itong comment. Magbabasa tayo ng comments nyo para, syempre, ano tayo dito, self-improvement. So, syempre, at tawag doon? Kino-consider natin mga comments nyo sa mga videos natin. So, isang video to, pare. Ayaw nga, nasa video ba to? Ano bang gusto nyo? Yung maraming comment o yung... Lahat basahin natin. So, dito muna, X ni 8 ayaw kay Koy. Okay. Oh, Yan yung sige. latest Basta patanong ha, hindi yung 3PM gang, mga ganun. Ganun. Sige, puro patanong. So, maghanap ako ng mga patanong. Okay. O kaya hate na pwedeng sagutin. Bakit ganun? Ito, sabi ni... skirt! Ulong lupit ang pangalan. Sabi niya. Kirk. Skirt! Sabi niya, 8, wag mo kunan ng mic si Josh Ayan pag na nga, magsasalita pa. Hay nako. Nag-aantay rin kami magsalita si Josh Ayan na na nga. nandyan si Koy. Para ka namang gago eh. Wala ka kasing alam eh. Oo. Yun lang. Ha? Yun lang Yun yung sabi sabi niya. Hindi kasi inaagawan ng mic. Nag-share kami ng Nag-share mic. kami ng mic. Ano ko ba kayo? Kasi nga, wala rin naman ako sasabihin. Binibigay, actually, di ba, ang itsura ko nun lagi ako nakaganito. Kasi open. Oo, ibig sabihin, kung gusto ni It magsalita, kunin niya lang yung mic ko. Kunin niya Pwede. lang yung mic ko. Oo. Oo. Pag ganun, pag may sasabihin naman ako, magsasalita ako eh. Tsaka kasuputan to. Mike, issue mo. Hindi supot kami dito. Actually, kahit bunutin ko sa kanya yun, habang nasa bibig niya, kahit bunutin ko yun, wala yun dahil, ganun ka sa utol mo eh. Komportable ka lang, gagalaw ka lang ng igagalaw mo. Kayo pa na-offend ha. Uy, supot kayo. Ini-issue niyo yung mga ganyang kawalang kwenta-kwentang bagay. Ba't kayo pumapatol sa mga comment section? Papatol talaga kami. Bukin ang ina nyo. Ito na, babasahin namin. Parang regalo na rin namin sa inyo. Oo. Papansin kayo eh. Pansinin natin. Good or hate comment yan. Gusto namin, nai-engage namin kayo. Kasi fan namin kayo eh. Pero siguro nga next time dapat isang mic pa. Oo, bibili tayo. Kasi hindi naman namin ini-expect din na ganun ka sunod-sunod yung mga guesting namin. So hindi rin kami ready. So next time may bago tayong mic. Before, wala naman kasi sa plano namin mag-guest talaga, di ba? Hanggang sa nagustuhan na lang namin, sige isa pa. Sige isa pa. Pero buti nga alam mo yung mga solid natin, talagang appreciation lang. Ito mga to, kokotongan ko kayo eh. Ito sabi ni O baka may dyan, solid fan dyan. Kung gusto nyo, mag-donate ka na rin ng Comica mic. Di ba? Oo nga, Kung gusto no? mo. Total, ikaw Donate naman kayo, yung pang isa pang mic. magalit. Oo. PM nyo sa 8 asset. PM niyo ako, donate kayo. Lalo pa yung mga nagagalit dyan. Wala kang karapatang magalit kung hindi ka nag-aambag dito. Yo. Sabi, ang pangalan niya ay Vigilicious. Soy, ano title ng kanta dun sa dulo? Meron ba sa Spotify? Meron ba? Hindi pa yun nire-release eh. Hindi pa ba? Exclusive pa lang yun sa amin. Exclusive! Oo, yung t-shirt na Sumo! puti. Malaki. Tignan mo to. Ikaw, Benedict Cube, familiar ka sa akin, ha? Kala mo, di kita maano, ha? Benedict Cube. Kinausap mo ko, eh. Tapos ngayon gagaganyan ka. Anong kasuputan ginagawa mo? Sabi niya, mali pa spelling ng Mike, halatang supot ka. Tignan mo. Inaagawan Mike si Josh. Kung wala si Josh, wala ka dyan, boy! Yung spelling ng Mike niya, M-I-K-E. Gago. Tang ina mo. Itimate. Tang ina ka. Ang ginagawa mo, bro? Ito to. Sabi niya, siya may sabi. Sabi niya, inagawan ko ng mic. Bastos daw ako. Tapos starstruck daw ako kay Koy. Walang saan papunta to? Sinabihan mo ako starstruck ako. Tapos bastos. Paano kayo nagsama-sama yung mga ganong bagay? Pure hate na lang. At tingnan nyo sa topic natin na parang wala namang ginagawa sa yung tao pero ayaw mo na. Di ba na topic natin yun? Kay Koy. Yung parang ayaw ka kagad.
Oo. May ganun tala eh. Parang si Diwata na lang, for example. Alam ko talaga, una pa lang, shoutout sa'yo, Diwata, hindi siya parang gusto agad ng lahat ng madla. Parang may aura siyang ganun na kinakainisan talaga siya ng madla noong una. Yun lang. Tapos parang eventually naging kinainisan pa rin. Parang gagot ang mga madlang people eh. Parang ganun. Medyo kainis-inis siya sa madla. Oo. Meron namang isang sino ba mahalin tulad ko na parang, yun nga, yung sa Esperanza dati, yung kontrabida doon, sobrang kinainisan talaga siya at talagang ang dali niyang kainisan. Then eventually, na-realize nila after na halos tinanong yung mga celebrity, sino yung mabait na nakatrabaho nila siya. Pero on screen, pag tinignan mo, nakakabwisit talaga siya at nakakainis siya, yung aura niya. Pero, ang kilala kong ganyan, hindi ko alam kung ito yun, si Gladys. Gladys nga. Gladys Reyes. Gladys Reyes. Tapos tinanong yung mga artista, sino yung mga nakatrabaho nila na professional, napakabait, walang masabi. Si Gladys. Sabi nila, napakalambing daw, bait daw. Sa artista kaya, sino kayang sa tingin ko ang nakaka-bad trip? Sa'yo, sino nakapabad trip sa'yo? Sa Pinoy? Sa lalaki, sino ba? Parang wala rin kasi akong pakialam. Sa lalaki, parang wala naman masyado, Wala akong pre. pakialam. Pero alam mo, sa totoo lang, real talk lang to, pre. Di ko na nasabi dun sa podcast kasi hinahayaan lang naman natin si Boogie na mag-share, no? Kasi siya ang bida. Oo, tama. Nagulat ako na si Drake ang niya, nakakainis daw sa kanya si Drake. Talaga. Oo. Pero nakarelate ako medyo nakakainis. Nainis ka sa May mukha. ganun ka rin. Tsaka, alam mo, eto, sige. Yung mga naiinis dyan, dito tayo magkakapareha. Siguro ganito nararamdaman nila. Kasi, si Chris Brown ang kinukompetensya nyo eh. Chris Brown talaga. Chris Brown tayo kasi bias natin. Oo eh. So, parang ganun, bias nila si Josh. Oo. Tapos feeling nila na kukumpit mo. Ganun Pero nga. kasi di naman, si Chris Brown kasi at saka si Drake, nagka-beef talaga sila. Oo, beef talaga yun. So, magigets kong bakit Oo, magpipick sila ng side. oo. Hindi naman dahil may beef ba tayo? Tropa ko tong mga Kasi nga, tayo lang yung nasa picture nila ngayon. So, tas mag-isa lang yung mic nyo nung that time. So, feeling nila parang kaagawang kami. kinukumpit ka. Pero wala namang ganun sa atin. Alam mo, sa mata ko nga, pre, kaya okay lang sa akin yung nag-share ng mic. Ang iniisip ko nga doon, matutuwa nga sila kasi in a way, parang papakita ng vulnerability na okay lang sa amin itong ganito kami ka-humble na okay lang to minsan mag-share kami ng mic. Kasi kung Walang ego, kumbaga. walang ego, Walang kaya ego. okay lang. Pero ito, minasama rin talaga. Bakit ba per seconds? Ba't apat ba kayo sabay-sabay bobo Nagsasalita. ka? Yeah. Ito nga yung pinakamalapit na podcast sa Pilipinas kasi kaya natin hintayan. Gago, Adjust. nakinig ako ng podcast ng iba. Nagsasalita yung dalawa, may isa pang sumasabat. Gago, hindi ko na naiintindihan minsan. May mga ganun sa ibang podcast. May mga sinisilip ako na podcast sa baba. May mga sinisilip ako na podcast sa gitna. Podcast sa taas. Common problem nila, pag lagpas sa 3-4 yung nagpa-podcast, sabay-sabay talaga. May sinasabi dyan, may sinasabi to. Sa atin, hindi nangyayari. No. Bira. Pag nakakatawa yung senaryo. Okay. Tsaka, mga sign nga yan na tayo. Pinakamalupit na podcast sa Pinas kasi kahit anong senaryo, alam mo, resilient tayo sa mga senaryo. Ganun ang totoong champion, di ba? Subok ng panahon, hindi yung puro sa lang. Tsaka mas kami sa gala, mas gusto namin gumastos talaga kaysa dun sa, ewan ko, ba't ganun. Pero next month, bibili na kami, promise. Promise. Oh, promise yan. Bibili ka. Namatawag na si, Oh. Masunday mo na, para kalagagtaan na ito. Bigla na siyang punta dito. Tumatawag na yung isa nating guest, pare. Yung comeback guest natin. Teka lang, i-verify. Go ahead, magbasa ka lang. parang gusto kong meron dito isang question, parang gusto ko itong basahin pag nandito si JP. Pero sige. Kasi hindi ka pa naman aalis, di ba? Sabi. Ano ba? Ito. Sige na. Kala ko aalis na siya eh. Ano sabi niya? Yung sinasabi niyong gama, parang si Panghe, parang nerdo. Ang taba, walang disiplina sa sarili, pero may talino. Pero, madalas bobo. Agdayan pare, wala namang question yan. Sige. Parang lapping lang yan. Ito, hindi rin to. Di na ako nanonood ng ASP dahil dun kay 8 Asset. Nakaka-cringe mga pre.
may pag-growl-growl pa sa intro. Every time hawak niya mic, todo pasiklab. Kala mo may bitaw. Ngayon na lang ako nanood dahil kay Koy. Sorry, no hate, just an opinion. Pwede naman, sige, tignan natin na hindi siya hate. Opinion niya lang yun. Pero, para sa akin, napaka-goods pa rin nun kasi nag-share siya ng thoughts niya. Para sa akin, goods yun. Nilalapag yun sa comment section. Kasi naman kim-kimin niya lang yun. Para sa akin, mas okay nga yun eh. Ano sabi? Ulit nga bro, sorry. Kasi guess na. Di na raw siya nanonood ng ASP dahil kay 8 Asset. Nakaka-cringe mga pre. May pag-growl-growl pa sa intro. Yung growl. Every time hawak gets. niya mic, todo pasiklab. Kala mo may bitaw. Bitaw ka naman talaga. Pero ito nga, may nag-message din sa akin yan, pre. Ito. tingnan. Message na talaga? Hindi siya to, pero sinabi niya lang din siguro yung nakita niya sa comment section. Ano daw? Ito sabi niya, oh. Sabi niya, marami daw na-cringe sa'yo. So sabi ko sa kanya, no, Job, ang dami na-cringe kay 8 Asset, hehe. Sabi ko, kung na-cringe sila kay 8 Asset, ibig sabihin, effective si 8 Asset. Di ba? Kasi, hindi naman pwedeng naboboring lang sila. Hindi pwedeng wala kayong nararamdaman habang pinapanood Yan kami. nga. Di ba? So, mas mabuti nang may nararamdaman ka kaysa sa wala. At, ito pa, sabihin ko sa inyo, cringe man siya sa mata ninyo, mas gugustuhin ko na yon kaysa sa in the long run, pare. Di ba? Mas okay nang cringe yung tao, pero sa personal, totoong tao. Kaysa magaling nga sa camera, peke naman in person. Diba? Kasi in the long run, long term tong ginagawa natin, pre. Diba? Long term tong ginagawa natin. Hindi pwedeng sa camera ka lang legit, tapos sa personal, kupal ka naman pala. Diba? Okay na ako sa naki-cringe kayo, pero tunay yung tao sa personal. Mas okay yun. Oo. Paano pag sa video okay, tapos sa personal kupal? Yun nga. Yun nga yung ayoko kasama eh. Yun yung ayoko kasama. Hindi Kasi long term to eh. Saka hindi kasi nakikita ng tao yun. No? Ang magsasuffer doon pare ikaw. Kasi ikaw ang No? live action. Oo. Sa ano eh. Tayo yung magkakasama lagi eh. Alam mo, parang kay Koy yan, before, parang 3 years siyang hinate ng majority of people. I mean, alala. Sige. And eventually, makikita rin ng tao yan kung bakit ikaw ang pinili, kung bakit ikaw ang nandito. Eventually, naniniwala ako doon. Another prediction ko to ma-expose yan, ma-gets din nila why I choose you, pare. Kasi so, hindi nakakala. Akala nila kasi si JOP. Ako ang nagsabi kay JOP. Oo nga pala, no? Na i-consider mo si Ching. Turuan mo na lang ng flow. Ganun yung sabi ko talaga sa kanya. Tapos, ayun, ulitin ko yung story namin ganon. And then, nasa trial lang si Ching noon. Then, few months, doon na kami nag-decide na parang, sige na, regular na, okay na. Kasi, wala namang conflict eh. Willing naman yung tao, di ba? And, ang ganda ng mga nasa-share niyang thoughts na hindi ko pa naririnig, maraming mga ganong parte. Siguro kung naguguluhan lang kayo minsan, ang problema kasi, na-excite kasi siya minsan sabihin yung kaya nagpapatong-patong. Na-excite na siyang sabihin yung gusto niyang punto. Ganun. Pero kasama yun eh. Kasi ako sa totoo lang, alam ko naman yun. Alam ko, aminado nga ako dun eh. Pero podcast kasi to, kung research nga to na kailangan naka-outline, may notebook. Baduy. Di ba? Baduy. Organic nga tayo dito eh. Kumbaga, usapang lalaki talaga eh. Di ba? Baduy. Ano yung dapat may laptop ka dyan? Oo, kung gusto nila gusto nyo maging gano'n na format nito, laptop na, talagang le-lecture na namin kayo para tayo mga professor dito. Boring yun. Sinabi ni Kayo yan. Oo. Kami ni Kayo, hindi nga pwede maging ganun. Kasi podcast nga yan, kwentuhan yan. Vulnerability, yes. May magkakamali dyan. May sosobra ng statistics dyan. Diba? May sosobra ng majority of men, ganito ganyan. Sosobra yun minsan, may kulang. Kasi nga podcast nga eh. Kwentuhan. Ngayon kung gagawin ni research to, puta, nag-aaral na sana kayo, di ba? Oo. Nag-college na lang kayo dun. Tsaka yun nga, hindi ganito ng format eh. Hindi ganun ng format nito eh, na research, maka-bullet form lahat. Bobo yun. Oo, di ba? Bobo yun. Pare, hindi na podcast yun, pare. Ano na yun?
Gusto nila maging educational Oo. something shit na ano. Diba? Eh, Hindi nyo nga mapapansin, kaya nga marami dyan ay nahuhook eh. Dahil gusto nga nila yung pagka-organic eh. oh, Diba? organic yan. And yung sa intro, yung sa Growl ni 8, gusto niya i-set yung tone na nandun sa taas ng energy. Yung taas ng energy, diba? Gusto niya ma-set tone. Yeah. Yun, ito hindi naman to pambabara sa inyo lahat ng mga nang hate. Gusto lang din namin sagutin dahil importante kayo sa amin. Good or bad yung comment ninyo, gusto lang namin malaman ninyo na since kami nga ang brotherhood ninyo, may care kami sa inyo, okay? Family tayo eh. Ano bang ginagawa ng family, pare? Di ba pinag-uusapan pag may hindi gusto sila? Oo, So ito, nire-replyan namin kayo. Pero alam mo, hindi pa rin ako papayag na nakaka-cringe yung growl. Hindi ako papayag. Di ba nung sinabi ko nga na mag-growl din sila, may mga nagpasa. Marami nagpasa nung growl nila. Oh. So, ilan ka lang, nabibilang ka lang sa hindi natutuwa. Boy, ang cringe kasi ano eh. Napapatay na consistency yan, maniwala ka. Ang cringy. Kasi nung unang labas nila Bong Navarro ng forma nila Vice Ganda, super fucking cringy, pare. Pero eventually, dahil sa araw-araw ko nakikita, next level fashion to sila. Sila ngayon una ko nakitaan na nagsusuot ng ano nun eh, nung parang sinusuot nila G-Dragon. Diba? Unang tingin ko sa kanila, uy, gagong cringe ng putang yung mga forma nito. Eventually, gago next level pala sila Vice Ganda, sila Bong. Kasi G-Dragon type shit pala yung forma nila. Hindi ko alam yung G-Dragon. Ano yung G-Dragon? Big Bang. Gago yung mga forma nila pare, Big Bang yun pre. Mga okay. ano, diba? OG K-pop, mga OG K-pop group. Yun yung mga ano nila, idol nila sa formahan. G-Dragon. So, Yes, doon ko na-appreciate, hindi pala cringe. It is just that hindi mo lang appreciated kasi hindi mo alam kung saan nagmula. Hindi ka lang din sanay makita. Hindi ka sanay makita, hindi mo alam saan yung roots. Ganon. Kaya mo lang sila maramdaman nila yan. Kayo, kung nakikringe kayo, eventually marirealize nyo rin kung bakit. Baka nga, tingin ko hindi nga yan regular viewers yung mga yan, pre. Sa tingin ko. Oh, kasi pumasok lang yung comment, simula na nag-guesting tayo eh. Oo. Diba nung regular everyday, wala naman. Ito nga, kasunod nga nung comment niya, ano ko lang to, makasunod nga, mga boss, sana tuloy lang kayong tatlo, humarangkada na kayo, sana mas lumakas pa ASP, di ba si Diba? John Pop yan. Oh, shout out sa'yo, Jump Up. Tapos sabi naman ni Gakdog, may mga iyakin sa comment section, di nyo masisira ASP sa mga comment, tuloy-tuloy na ang pag-angat, kasama mga sundalo. Nice one. Ay, ito. Yan ang regular viewer yan for sure. Yan. Yan ang sabi ni Armando Dizon 2659. Alisin nyo na yan si Monjing! Ba't kilala ka? Talagang tuloy na pangalan. Ang layo magpaliwanag, ginagawang komplikado mga bagay-bagay. Tingnan mo to. Baka tropa mo yan, pre. Dahil sabi nito, alam mo, ito, meron pa isa, magkasunod sila eh. Si Philip Sebejan 1753. Ang kengkoy mo 8 asset, di ka bagay dyan. Sakit mo sa tenga. Alam mo kung ako, tinan mo, ano to eh, mga ungrateful na tao to eh. Grateful motherfucker. Ungrateful. Nilatag na nga namin si BNK sa inyo eh. Si Bugoy nilatag na nga namin eh. Tapos, ako pa napapansin nyo, mas malakas ba dating ko kay Bugoy? Huwag naman kayong ganun, guys. Di ba? Or, eto pa, sablay lagi yung nakaitim, Di ba? Ocho. Tourist yan eh, sabi ko sa'yo eh. 8, 8, 8, tama ba? Isa pang punto ko pagdating doon, na, kasi parang inaano nitong mga to, so, idol nila si Koy, or kung kayo man idol nila, ganun-ganun, parang na-offend sila sa presence ko sa harap nitong mga idol nila. Hindi nyo sinusunod yung path ng mga idol nyo. Kasi kung eto malinaw to si Josh, si Sadaw, si Koy na rin, si Koy, lalo na si Koy. Kung nakikita nyo sa mga interview, may sinasabi ni Koy yung naranasan niya yung nationwide na bashing, nationwide na pambabash sa kanya. Wala lang, di ba? Inano niya lang, iniintindi niya pa nga eh, okay lang, diyan ka lang, ganun. Wala lang sa kanya yun. Actually, kung talagang ulol na ulol ako dito sa episode na to, wala lang kay Koy yun. Dahil yung idol nyo, matibay yan. Kayo ngayon, susupot-supot kayo na wala naman akong ginawang masama, pero parang feeling nyo na-offend kayo.
Hindi nyo sinusunod yung Oo, yapak ng tama. idol nyo. Hilaw pa. Oo. Hilaw pa. Hilaw. Susupot-supot. Yan, again, tourist yan. Hindi yan, ano. Mga nanggugulo, no? Puki Nanggugulo ng ina lang. nyo. Nanggugulo lang eh. Puta na mo! Yung Pipe versus Mongoloid. Puta na mo! Ay, ano Pucha siya? ko iyo! Ikaw wala ka! Wala ka! Tangina, sinikmuraan yung Pipe, no? Ano ba yung comment Ito natin? katulad dito, ito yung mga tamang comment. Oh. Dapat madala si Koy dito para 4 kayo lagi ha. 'Di ba? Appreciation. May nilatag sa inyo kumbaga sa pagkain, nilatagan kayo ng pagkain, magpapasalamat ka na lang. Oh. Dahil sa bad comment nyo, naglasing tuloy si Geoffrey kahapon, yun ang over tuloy. Alin? Combat? Combat ang putang bingi. Sabi ko dahil sa bad comments, Bad comments. naglasing ka kahapon. Oo, hindi kasi nag-hangover akala ko, tuloy pre, di ba pagka malamig yung tubig, usually, tanggal ka agad ng amats mo. Kaya sabi ko, Totoo. okay mag-inom dito, mag-enjoy ako kasi natatanggal. Kahapon, hindi matanggal, oh. Pucha. Talaga ba? Oo. Ako nabawasan yung ko nung lumublob ako. Sobrang lamig naman kasi talaga, boy. Oo, sarap ng falls na yun. Bakit kaya galing galing bundok, no? Sobrang, as in, hindi siya malamig lang. Gagi, parang may yelo talaga. No, parang ako magic ang pakiramdam, pre. No, No, healing, magic, no? oh. Healing. Sa Daranak, ganun din sa Batlag. Talaga? Oo, yung dapat pupuntahan natin. Pre, try kaya natin minsan pag nag-falls tayo, huwag tayo uminom. Para mauwi natin yung positive na feeling. Kasi pag uminom ka, sakit ng ulo mo pagdating sa bahay. Hindi, Kulang eh. yung hindi, wag hard. Tama, Nag-hard wag hard. kasi tayo dun eh. Oo. Pwede naman hard kasi, huwag mo ubusin kasi yung... Hindi. Tama mo naman kasi. Nung nag-beer tayo, pre, sa Oo, falls, gets. masaya pag uwi natin eh. Chill ang beer, Mas no? chill. Chill, oh. oo. So, magbabaw na tayo ng lalagyan pag aalis Ate, tayo. magta-tumbler na tayo. Magta-tumbler na tayo. Tumbler akong, tumbler ni Job. Tapos beer na. Beer na. Beer na lang. oh. Pwede na yan. Sige. Tip pala yun, mga pare. Ever lang, mga... Since may kotse ka, bakit hindi tayo maggalon ng maliit? Ayo. Or cooler? Cooler. Mga camper na talaga tayo. Oo. So, napag-usapan na natin yung mga idadagdag. Upuan, diba? Upuan, mesa, cooler. Orderin nyo na yan. Nice. Camper na tayo, boy. Alam mo kasi ang gusto kong mangyari, boy. Ihawan ba? Mag-ano na rin tayo ng ihawan? Why not? Sige, anong gusto mong mangyari? Gusto ko kasi mangyari talaga in the future, pare, since mahilig kayo mag-travel, magkaroon tayo ng van na ano ko lang naman yun. Parang na pwede Gio. malibot. Parang Gio. Oo. Ako, Di ba masarap yun? ako gusto ko talaga yun. Gusto ko talaga yun. Pero pag ginawa kasi natin yun, medyo big deal na siya. Big deal yun, may sasakyan na tayo anti-support. So, talaga maglalaan na tayo ng maraming oras para dun. Which is maganda. Ang tanong lang kung hanggang kailan natin... On the Dapat ma-sustain natin. Yun ang point. Dapat ma-sustain lagi na natin. tayo nasa road. Yun no? nga, lagi na tayo. Tapos may anti-support na dun sa van. Van na lang, di ba? Damn! Anti-support van, lalapag sa ganito. Tingin ko naman isang taon kaya natin libutin buong Pilipinas. Ayun, tapos nandun na, mag-set up na rin tayo ng podcast doon. Di ba? Pag lupit kasi ng story ng buhay natin, pre, pag nalibot natin yung buong Pilipinas by road, lupit ang story natin noon. Tapos stop over tayo sa bawat magandang Lupit noon, pre. Tutuwa pa yung mga fans nun kasi putya, bababado, kunyari, nandito na kami banda sa papuntang ganito. Hindi chismisan na yung mga tropa. Ano yung ASP sa bandang ganito daw? Abangan na natin. Sarap doon, no? Kaya lupit nga nung Team Itik. Tapos yung mga fan na nagpapatuloy sa kanila, ang galing, naka-camper band sila. Shoutout sa Team Itik. Tapos pinapatuloy sila ng mga solid fan nila, oh. May mga malalaking bahay din. Oh, dito kayo pumarada sa garage na to. Lupit. Ayun, nalibot nila buong Pilipinas. So, ito may comment dito. Sabi niya, no hate kay Boss 8 Asset, pero pag sinearch mo, Pag umpisa talaga no hate, matik hate yun no? pero pag sinearch mo yung most famous person or actor, yung lumalabas si Coco Martin at Manny Pacquiao, nalihiti mo talaga na may bitaw na lalaki. Okay, wala naman ng problema dun eh. Nag-research ka, yun ang lumabas. Wala naman tayo binanggit na pangalan dun eh. Hindi natin kasi na-specify eh. Sabi natin, famous man, dapat nga actor eh. Mali tayo dun, dapat famous actor. Hindi, pag actor daw, si Coco Martin daw ang Coco lumalabas. Martin, talaga ba? Ano ba ang sinabi niya, Double-check famous natin. man? Nakalimutan ko eh. Okay lang basta yun, yun. nagtanong din kasi yata ako ng comment down below kung tama ba. Pero yun nga, kaya sa akin, wala problema. Wala naman tayo binanggit na pangalan. Pero eto nga, edi nice, di ba? Tingnan mo yung mga
yung mga gumawa ng sarili nilang pagtatype sa Google, makikita mo naman talaga yung tamang sagot sa sarili mong pamamaraan, di ba? Sinerch ko pre, ano ko lang din. Famous actors in the Philippines. Maraming binigay. Maraming binigay. Baka kulit kayo eh. Wag mo nang Yun nga, basta maraming binigay. Pero isa doon yung sinasabi natin. Banggitin mo. Di May ba? ira-ira din yan eh. Hindi, wag na, bayanan natin sa kanila. May mga pagkakataon na, ito to, naniniwala ako dito may mga pagkakataon na pag yung tao, sabi 1 plus 1 equals 5. Sige na, tama ka. 1 plus 1 equals 5. Maraming kumakatwiran na rin ng ganyan, pre. Pero nahihirapan silang practicein yan. Kumbaga, may mga nakakausap na. Paano practicein yung 1 plus 1 equals 5? Hindi, ang ibig nilang sabihin nun, ayoko na magpatunay. Kung ano yan yung pinaniniwalaan mo, okay, sige, ganyan. Maraming taong gustong i-claim na nandun na sila sa ganung kalagayan, pero hindi nila magawa. Kasi ang nangyayari dyan, ang common na nangyayari, pag may sinabing mali, hindi pagtalo. Hindi pagtalo na alam mo naman na hindi mo ka-level yung tao na yun eh. Sabihin mo lang, di nice. Ganon. Ganyan sinasabi ko eh. Ganon, di ba? Kahit sa basketball, wag yan, nagyayabang, nakashoot ganyan. Kung ano, kaya mo. Di nice. Okay. Di ba? Wow. Di ba? Wow. Kasi we pick our battles na lang eh. So, dito sa example na to. Sabi nga nila, kapag nakipag-wrestling ka sa baboy, sa putikan, wala kang panalo. Kasi yung baboy, tuwan-tuwa habang nadudumihan. So, huwag ka makikipag-wrestling sa baboy na mapanghi. Yan, di ba? Yan, kaya... Sa kwarto lang at panay debunk. I'm talking about baboy. Baboy nun. Regardless. Alam mo, speaking of Speaking of baboy, pare, sino yung kakwentuhan ko? Ikaw kasi kakwentuhan, wala si Josh, hindi nakaharap si Josh nun eh. So, alam mo pag pag baboy na unattractive ka, obese, unattractive, tapos dinidikit na nga ng tao sa pangalan mo na mapanghi ka, mabantot ka, alam mo, tapos content ka, setup mo sa content creation room mo. Okay. Hindi siya magwo-work talaga na kama ang nasa background mo, pre. Nakakairita talaga, Bakit? Kasi yung facade mo, mabantot ka na nga. So, yung kama, kahit maganda, kahit gandahan mo pa yung kama, ang nai-imagine lang ng tao ay panibagong kabantutan na naman. Kasi mukha ka mabantot, nakikita ko yung kama mo, na-imagine ko lang na mabaho rin yung kama. Kasi mabantot na tulad mo, dyan dinihiga. Dyan yan Yung panghi hihiga mo eh. nandyan. No, so nai-imagine mo yung pawis na dumidikit doon, ganun. Tapos nakikita pa na ilang linggo na yung kulay nung bedsheet, ilang linggo ng... Porter. Comforter. So, hindi maiiwasang i-paint ng tao na mabantot ka na hindi ka nagpapalit ng bedsheet. Baka naman kaya background is kama, kasi nga wala nga chicks. Tapos parang inviting, ganun. Baka, yun nga eh. baka feeling niya nakakasedak yung ganun. Hindi niya nga naiisip na hindi nga nagwo-work yun. Ito nga sinasabi. Kaya, mas mabuti na lang na gumawa ka na lang na generic na setup ng studio para yung mapipaint nga na image sa'yo ng tao, basic na lang. Hindi katulad sa part nga ng ganun, wala kang taong interesadong yung mix na may kama, tapos ikaw yung itsura mo, mukhang mabantot. Puro kabantotan na lang na puro kabantot. Hindi siya magandang mix, hindi siya magandang Siguro kung si Joshon Point yun, kama yung background, okay lang. Kasi si Joshon Point yun eh. Pero kung yun nga, hindi mag-work sa'yo. Pero pare, rin, may research din about dyan na hindi rin healthy sa psyche mo kung nag-work ka tapos sa bedroom ko rin kung saan ka natutulog. Bakit? Tama yun. It shows then who you are and also hindi rin siya magandang practice kasi nga unang-una, it shows you who you are. Ibig sabihin, ang buhay mo trabaho, tulog ka lang.
Yun Dapat yung separate yung dapat no? separate talaga yung workspace doon sa tinutulugan mo. I agree. Kasi ano siya on a small scale, in a small scale, pumapasok dito yung pinag-usapan natin na work, bahay, dapat meron kang middle. 'Di ba? Sa small scale naman sa bahay mo, kailangan meron kang walking papunta sa work mo, papunta rin kung saan ka matutulog. Yung simple na lakad mo na 'yon, malaking bagay na daw siya. Nagko-contribute na siya. Oo, nagko-contribute na siya na on a smaller scale. Yan ba yung parang nasi-shift din yung utak mo na, uy, off na ako sa work? Yun. Yun ba yun? Oo. Mismo. Kaya nga, Ganda na. ang pangit nga tignan din, again, it only shows who you are pa rin talaga pagka nagtatrabaho ka sa kama mo. Ibig sabihin, lalo pa, social media siya, nagtatrabaho ka sa social media, pinapakita rin dito na wala kang buhay outside your social media. Yun yung ipinapakita mo pagka kung saan ka rin nagbibideo, nandun din yung kama mo. Hindi rin siya maganda. Sa mindset mo rin, hindi rin talaga siya maganda. Naranasan ko yan before. Ganyan na ganyan yung setup ko. Talagang naniniwala ako sa sinasabi mo. May effect din siya sa utak. Mas magiging clear yung mind mo pag nakabukod yung working space mo sa kama mo talaga. Dito talaga yung kama mo is pang rest talaga. Wala ka ng worry. Wala. Kasi nangyayari minsan pag di ka makatulog, mapapabangon ka. Sige, bibira pa ako ng work. Totoo. Ganun nangyayari. So, dapat pagiga mo, rest talaga. Oo. Kaya katulad nga sabi natin kanina, yung middle activity mo between the office and the home is where the reality is na maganda rin sa utak mo. Ganon din ang dapat set up mo sa bahay mo. Iba yung office, iba yung sa bahay. Kasi yung paglabas mo ng opisina, paglabas mo ng work or content room mo, yan yung reality na parang, wow, okay pala ang bahay ko. Kumbaga, iba yung hangin din. Maganda rin yan. Iba yung naamoy mong hangin, iba yung naamoy mo na aircon eh. Iba na nabibigay sa utak nun eh. Ibang condition na Ibang naman, condition ibang na naman. relaxing. Oo. So, I agree. kaya tignan nyo, mapapansin niyo yung mga tao na may evidence naman kung saan nagtatrabaho, saan nagkukundi, doon natutulog. Tignan mo yung itsura. Oo, di Tignan ba? mo yung itsura. Tsaka hindi rin nag-grow, kung papansinin mo. Pag ganun, mahirap. Tapos parang ang stressful pa ng setup mo. Oo, hindi nag-grow, tignan mo yung muka, hindi rin fresh. Di ba? So, ako, sasuggest ko sa inyo yun. Kung nag-work from home kayo, ibahin nyo, kung sa papansin niyo yung work from home setup ko nandito lang sa kama. Ako, as much as possible, ilayo nyo siya. Doon yung sa sala, doon kayo sa sala mag-work, iba yung sa kama. Tignan mo, madalas hate na hate tayo. Madalas, ha? Isa lang yung common denominator. Mataba, ugly motherfucker, walang babae, or kung may babae man, supot na simp na sa single mom tumuloy, or supot na talaga na simp talaga. Sila lang lagi yung hater natin. Ano? Bakit hindi tayo hini-hate ng mayaman? Hindi ba na-question niya? Wala pa ni isa sa atin binangga ng mayaman na taong lalaki at hindi siya simp sa babae niya. Mostly nakakasundo pa natin. Nagko-comment pa sa atin ng maganda. Diba? May chikot, OFW, seaman na nakapag-ipon, na hindi siya simp. Nagiging fan pa siya kahit minsan mas malaki yung network niya sa atin. Kino-consider pa nga yung advice natin eh. Di ba? Yung ibang letter sender natin. Oo. Kahit yung iba, paldo na. Yung iba, meron pa tayong 45-year-old na fan, pre. Mas matanda sa atin yun. Well-established din. Pero imbis na barahin yung paniniwala natin, yung pananaw natin, sinasabi niya na totoo yung mga sinasabi. Naranasan ko yan. Tapos ang pinakagalit na galit sa opinion natin is yung kabaliktaran ng pagkatao natin. Anti-supot nga eh. Pag nagalit ka sa anti-supot, alam mo na. Ikaw yung supot, di ba? Diba? Alam mo na. Oo. Nag-a-align eh. Nag-a-align. It's all about alignment talaga. May iba lang ako, no? Sige. Kasi kahapon, may nagpapapansin talagang chick. Ito, hindi na topic kanina eh. Nabanggit ko lang. Sige. Nagpapapansin na chick kay 8 or kay Josh, parang sa Hindi naman natin masabi, pero... Basta gano'n, one of us, no? Sobrang papansin. Nabanggit mo, hapon, nagmamatter yung condition ng area. Tama ba in term? Ano ba? Alin? Yung paligid? Environment? Environment, pag i-approach. Ano ba yung mga pangit na environment na wag mo i-approach yung babae? Number one kung tinitip dyan, pre, corporate area. Sa work area niya?
Sa work, pwedeng sa loob ng corporate, pwedeng within the vicinity ng corporate. Hindi ko siya sinasuggest eh. Kasi unang-una, dahil naka-work mode nga yan, hindi yan siya, kumbaga, in a layman's term na maintindihan nila, hindi siya nakakabasa ng pepe yung area. Kahit anong flirt ang, although pwede pa rin, possible, but hindi siya outgoing at that time. Hindi siya feel good at that time. So, yung mga flirt na bibitawan mo, kahit malupit, medyo shielded siya kasi teka, unang-una, hindi siya maganda at that time kasi nga naka-work office siya. Hindi siya nakaporma talaga. So, hindi, yung vibe niya is not for dating. Kumpara mo sa pag nasa bakasyon, yun sa bakasyon talaga. Matik, talagang basa pepe talaga, pre. Kasi ready sila to mingle. Ready to mingle. Ayun nga, no, pansin ko pag nasa work, parang ang hirap nga pitasin nung chick. Unless friend mo siya dun sa work mismo. Circle of friends. Circle of Oo. friends. Mm. Pero pag nasa labas nga, no, yung dagat-dagat. Pansin mo, sila pa nagpapapansin, pre. Oo. Kaya nga yung na-experience, nakita nga natin, talaga nagpapapansin siya. O kwento ko na lang din. Kwento ko na lang. Go. Malayo kami, pero alam namin na nasa line of vision niya kami, itong babaitan na to. Eh. Tapos, syempre, tayong mga lalaki, hindi naman tayo assuming, check natin, baka may ibang nagpapapansin yan. Check kaming ganyan. Wala naman, kami lang yung lalaking nandun sa area at dun sa line of vision niya. Kung ano-ano nang ginagawa, di ba, pre, kwento mo nga, ikaw kasi yung nakapansin eh. Ano yung mga posturang pinagagawa niya? Kasi ang suot niya, crop top tawag doon, di ba? Sleeveless na crop top, tapos naka-maka-exing short. So, nakatayo na siya doon ng matagal. So, medyo cute naman siya, kaya tinignan ko talaga siya. Nakatingin ako. Tapos maya-maya na, nag-stretching ng ganito. So, matik labas kilikili. Tumataas din. Matik yung labas dito. kilikili. Labas din pusod. Mm. Tapos pagkatapos siyang gawin yun, ano pa, basta yung galaw, walang tinatago. Parang ganon, galaw walang tinatago. Wala na ibang interpretasyon yun eh. Red flag ba yun? Nagcho-choosing signal. Hindi naman. Kasi bata pa, siguro sa matanda, red flag yun. Gusto lang niya i-flex yung ano niya na parang, eto, pwede akong piliin. Sa bata, famous ako. okay lang sa akin yung sa bata. Sa matanda, hindi. Bakit? May nakita ka ba pumatanda? Wala naman. Pero isipin mo, pre, pag nalaman mo, 30s na pa yun, ganun. Di ba? Bakit ka gumaganon? Sa bata mo lang talaga ibibigay. Mag-retire yun. ka na. Di ba? Mag-retire ka na. Pag ano ba, mga 37, 38, tanga na tiko mo na yung pempem mo, ate. Focus ka na sa anak mo. Ha? Huwag ka na mangaliwa, huwag ka na magkabit. Tangina, kung maling lalaki na samahan mo ngayon, ha? Tiisin mo na yan. Bawi ka na next life. Kawawa magiging anak nyo, di ba? Kung magiging pokpo ka, di ba? Kaya pansin mo talaga lalo na pagka nasa beach. Kunyari, magpipicture-picture lang sila. Ang tagal na nila dun sa harapan mo. Tapos kung ano-anong posing na yung ginagawa. Minsan, na lang yun eh. Kung baga, sasabihin ng mga babae, we're not doing this for you to invite men. Huwag na tayo maglokohan. Putang tagal-tagal mo nang nakatayo dyan. 2 oras ka na dyan. Hindi ka pa rin tapos. Nakaka 1,000 picture ka na. Hindi ka pa rin tapos. Gusto mo hindi man ako. Pero may nagpapapansin ka for sure sa iba dyan. Di ba may na-video nga 2 Pinay na Inday na hindi ko naman sa dinadown na. Pero Umido daw mga Inday, kasi sa probinsya yun eh. So sige. usually ganun ang tawag sa kanila, diba? Sige. Sa province. 2 babae, tas may kano na nasa dagat sila eh. Parang gago nadadapa-dapa kunyari. Nasa gilid nila yung Amerikano eh. Tas ang ingay nila, parang di naman malakas yung alon. Nakita ko yan. Kunyari di makabangon. Parang maasa siya natutulungan ba siya nung kano. Hindi siya pinansin, pre. Ganun sila Kaya, mag-signal eh. Oo, di ba? Iba-ibang paraan nila. Takot yung mga lalaki kasi kaya hindi nila nasasala. Natatakot sila na baka tawagin silang pilingero. Pero ako na-realize ko, okay na yun. Okay na yun. Kesa palagpasin mo yung opportunity minsan. Oo. Diba? So, pagsisiya mo habang buhay, di mo kinagad yung choosing signal. Oo. Sayang, diba? Kailangan din natin talaga i-point out yung difference talaga ng babae at lalaki. Kasi nga lagi natin sinasabi, pag lalaki, direct talaga. Pag dumidiskarte tayo, direct talaga. Hindi natin magagawa yun, ha? Yung mga ganong-ganong ka. Magpapasave mo yung ka. babae? Oo, Danny hindi. Bravo? Pero isipin mo, dati, parang may tropa tayong ganyan na pa nagpapakyut. So, pag-flex-flex din.
pag naalala ko yung image niya, nakakatawa, di ba? Kasi dahil iba naman ang lalaki sa Hindi babae. kasi ganun, hindi kasi dahil hindi ganun, pag ginawa ng kapwa mo lalaki, nakakatawa. Inuman. Oh. Pre, chat ka pre. Tungo nun, sigma lang dito, nonchalant lang. Chat ka daw pre. Ha? Tagay. Di pre, okay lang. Tropa natin Sigma, oh. Okay lang pre, pre. Chat lang yan pre. Performative eh, no? O, tapos ganun lang dito, tamang ano, hindi mo siya ganun talaga. Nakakainis yung mga ganun. Tsaka, alam mo, kailangan din mabasag na sa imagination ng mga bata to. Sa application ng totoong buhay, yung mga gumaganon, ano ba ang mga factor kung bakit hindi nagme-make sense yung mga ganong ano? Halimbawa, early 20s, lalaki ka, early 20s, maggaganon ka, aura-aura ka kasi gusto mo mabigat ka. Never mo ma-achieve yung aurang nonchalant na ganun, pero bigatin ka sa edad mong 20. Anong pinaka-importanting nagawa mo? Di ba? Kahit pamana yung pera, hindi pa rin. Di ba? Hindi. Kaya Sisigaw. mali yung imagination nila na ganun eh. Imagination nila yan eh. Papalakasin ko yung dating ko, dapat ganito lang ako. Sigma. Go. Stupid! Ano lang? Ganun ba? Kasi yung nauso yung Sigma pre sa internet, ang dami nag-chat din nun. Ang dami nag-chat. Boss Josh, okay lang ba na ganito? Mag-Sigma ako, ganito. Sa inuman, ayoko kasi nang madaldal ako. Sabi ko naman, Hindi sa inuman. Labas mo yung totoong ikaw talaga. Oo. Wag lang yung papayain mo sarili mo. enjoy the moment, di ba? Wala naman tayo dun sa, okay, Sigma, pagka may bitaw ka ng pang Sigma, pero kung high school, college ka pa, wala ka naman talagang bitaw eh. Enjoy mo yung moment, have the experience na minsan lang yan, magiinuman kayo ng mga tropa. Pero not to the point na hindi naman ibig sabihin na enjoy mo yung moment na para ka ng clown dyan, ikaw yung pinakamaingay. Hindi rin maganda yon. Hindi rin maganda sa chicks yun na parang, Huwag yung sobra. Huwag yung sobra. Pero Enjoy. kung makulit ka talaga, kung funny guy ka talaga, putang ina, gawin mo. Huwag lang Oo. yung to the point na extent na napapahiya mo yung sarili mo. Diba? Oo. Magkaiba naman yung funny guy ka sa tropahan ninyo, doon sa ginagawa mong katatawanan kay hiya yung sarili mo. Oo. Magkaiba naman yun. Oo. Ito kasi simula nung naglabasan yung mga alpha label Sigma, nakakalimutan na tuloy na ibang lalaki na maging natural, na maging masaya. Akala nyo ba kami, porket ganito kami sa inyo, hindi kami makulit sa labas. Kaya makulit pa rin kami sa labas. Taki na yan. Sila Andrew nga Oo. Nagkukulitan. Nagkukulitan. kahit sa China, di ba? Oo. China Aikido. Gaganunan sila. Kasi, boring kasi nang walang kulitan. Saka hindi ako yun talaga pambasag. Yun yung pambasag yung panakita kayo ng gano'n na. Pag alam niyo yung edad, around 25 pababa, Wala pa yan. bullshit, magkakaganon ka. Tangina mo, kokotohan kita. Para sa ano lang yun eh. Alam mo, yung mag-work lang yung aura na gano'n. Yung talagang, Trentahin. Kasi may naibuga na. oo, di ba? Na kaya talagang ganun talaga yung, ganun ka talaga. Natural na lang. Natural Kasi talaga. pagod ka na dun eh. Kumbaga, Oo eh. may ano rin naman, may kasamang kumbaga, nature. Kasi pagod na, matanda na. Hindi na ako kukulit talaga. Boy, kasi pag trentahin ka na, magiging cold ka rin talaga sa babae minsan. Lalo pag bullshitan na eh. Kasi yung sobrang dami mo nang naranasan eh. Or else, lalaruin mo na lang talaga sila eh. Oo. Ganun na lang, sasakyan mo na lang talaga sila. Kasi nga, alam mo na. Yung nonchalant kasi hindi naman yan kinakarakter eh. Tangina, bata ka na. Ina mo. Gago eh. Pinapanganak yun na ganun talaga dahil sa behavior niya ng sinagpalaki sa kanya. Pero hindi yun i-acquire mo. Ako to, nonchalant ako. Alam mo pre, sasabihin ko, ang mga Pilipino talaga ignorante din sa nonchalant na yan. So, kasi 'di ba, applicable yan sa lalaki. Tapos sinusubukan kang i-adapt ng mga bata. Alam mo, kahit babaeng trentahin, mali nga yung interpretasyon ng nonchalant. May nakita ako niyang one time, sabi niya, who the fuck invented being nonchalant? Just be yourself and love freely. Maganda yung point niya, be yourself, love freely. Pero doon siya nagkamali sa nonchalant invented. Ikaw sumagot nun, di ba? Hindi yun in-invent. Characteristic yun eh. Ng tao. So, ganun talaga yun. So, pero sa akin nga, dahil dun sa kasabihan yun, trentahin na babae, kahit yung mga babae, hindi nila naiintindihan, hindi nila nagigets yung... Akala nila trend lang, ay uso eh, kaya nagpapaano sila ng ganyan.
interpret nila kasi dahil sila kasi mahilig sila mag-invent din eh. Oo. Ganun, yun ang perspective nila kasi ganun sila eh. Yung mga kung ano-ano ring ini-invent nila like may nauso yung ano eh. Ano ba to? Basta madami silang term pre na nakakagago ng sumabay. Pero I think yun na yun. Maraming salamat pare sa pagtambay. No? Again, thankful kami sa response ninyo no? Doon sa mga past videos namin na may guest kami. Yeah. Na-appreciate namin yan. Marami pa tayong darating na guest soon. No? Abangan nyo yan. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Andy Sabot Podcast. Babalikan mo. O nag-roll ka na naman. Ako, Mag-cringe ka magdamag. Doon sa baba. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. Et Asset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ng antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip.